Hi guys, so my name is Roma. I just wanna introduce myself kasi gusto ko lang naman i-share sa inyo yung naging experience ko pagdating sa medical resort dyan sa Philippines. Ako nga pala ay nagland dito sa Canada as immigrant, PR. I'm very thankful of that. Marami akong naging experience talaga sa pag-aasikaso ng documents papunta dito. Pero one of the most na gusto kong i-share sa inyo is yung how I endure talaga yung mga araw na ginawa or naging araw na kailangan kong i-endure just because of the result of my medical. So, mag-start tayo. I'm just a regular worker dyan sa Philippines nung nandyan pa ako. And, di ba meron tayong, like me, kung may mga nakaka-relate, like me, wala akong agency talaga dyan. So, meron lang akong tinatawag na representative or a professional consultant. Siya yung nag-aasikaso dito sa Canada para sa lahat ng papers ko. So, ang gagawin ko lang is mag-send ng mga authenticated na documents. Aside from that, meron naman kaming communication through email, pero mahirap yon kasi unlike sa mga ibang may status dito sa Canada, sa Philippines, you have your own agency. Kumbaga, meron talagang magbibigay ng information sa inyo, meron kayong matatanungan, meron kayong mga, kumbaga parang detailed, and saka explainable talaga yung mga information na binibigay nila sa inyo and hinihingi nila. So, way back dyan sa Philippines, nung nag-start na sa embassy na maghingi sa akin ng medical, dyan sa, kunyari, mag-send sila sa iyo, diba? Hindi nga pala kunyari. Sorry. So, mag-send sila sa inyo ng email saying na you need to have your medical. So, makikita nyo dyan, diba, na mayroon lang silang 30 days para ma-comply mo yun. So, make sure na kapag na-receive nyo yan, make sure na mahanap nyo talaga. Meron yung naka-highlight dun sa email nila kung sino yung mga physician na credited nila. So, isa sa mga credited nila, which is na yung clinic na pinuntahan ko is yung NH. Yung NH po ay located po yan sa Salcedo Street, Zeta Building, and sa second floor yan. Nagbubukas ata sila ng 7:30, I'm not sure, pero ilalagay ko sa baba yung link nila para hindi nyo nahanapin. Ako kasi that time, swerte ko lang din kasi I'm working in a restaurant, and yung restaurant na pinagtatrabahuan ko dyan sa Philippines, doon din sa Zeta Building, nasa first floor lang kami. So, ang ginawa ko, nagpa-schedule lang din ako sa taas. Friendly naman sila guys, kaya kapag pumunta kayo doon, mag-ask lang kayo kung paano kayo makakapagpa-schedule para sa mga walk-in ha. Pero siguro mayroon din silang online appointment. You should try to search din. Parang few days lang nung na-receive ko yung email ng representative ko na kailangan ko ng mag-medical, nagpa-appoint agad ako. And maaga ako nagpunta. Make sure nga pala na maaga kayo magpunta kasi hindi lang mga taga Manila yung pumupunta dun eh. And itong NH na kasi to, hindi lang for Canada. Meron din silang New Zealand, meron din silang Australia. So, ang dami talaga nilang client. Ayun. So, make sure lang na maaga kayo. Marami kasi ng mga taga-ibang provinces. I don't know lang kung bakit dun sila nagpupunta. Although, feeling ko meron namang ibang branch sa ibang province, pero siguro mas okay pumunta dyan sa NH. So, ayun na nga. Nagpa-medical na ako, diba? So, saglit lang yon. For me, saglit lang naman yung medical ko. Kasi, parang general din siya eh. Pero, ang pinaka-importante talaga is yung x-ray mo. Yung x-ray kasi, as we all know, ang Canada ay sobrang higpit when it comes to x-ray, yung medical mo.
Yun talaga yung pinaka-importante sa kanila. And few days lang nung dumating yung result ko. So, diba, akala ko okay na. Everything's fine. Kasi wala naman tayong nararamdaman. Wala naman, okay naman tayo. Kaya lang, nung dumating yung result ko, hala, ayun na, doon na nagsimula. Actually, hindi pa siya nag-sink in. Kasi, hindi ko rin talaga alam kung bakit hindi ako nakapasa. So, kasi wala naman akong nararamdaman. So, only to find out na I failed the medical result, the medical exam. Kasi guys, kunyari, di ba tapos na kayong mag-medical? Ang mangyayari niyan is, si NH, ipapadala yung result sa embassy, sa immigration, and then, sa immigration kasi, or sa IRCC, meron silang, may sarili silang physician, meron silang sariling nagtitingin ng mga result. So, kapag hindi yun nakapasa, ibabalik nila yun sa NH, and then sa NH naman, i-inform kayo kung ano ang mga dapat gawin. Kung meron pang mga further examination na kailangan yung gawin before na mag-proceed kayo sa next step. So, ganun yung nangyari sa akin. Parang, I needed to have a further examination para lang talagang ma-sure kung ano yung nakita nilang suspicious dun sa x-ray ko. So, hindi pa yung nag-sink in, pero nung mga nakalipas na araw, that time, parang na-frustrate din talaga ako kasi I didn't feel anything. Healthy naman ako, never ako nakaranas ng mga kung ano-ano pa man na symptoms ng ganong sakit. So, only to find out na kailangan ko palang magpa-appoint dun sa St. Luke's. St. Luke's, guys, sila yung parang partner ni NH, and lahat ng mga hindi nakakapasa sa medical exam or yung may mga kailangan pang examination na hinihingi ni immigration, dun nila pinapadala, dun nila ini-endorse. Although si St. Luke's ay parang NH din na meron talaga silang client na dun na din talaga nagpa-medical. So, since kami parang in-endorse lang ako dun sa St. Luke's. Nga pala guys, yung St. Luke's ay nakalocate siya sa Manila, Bacobo. St. Luke's Extension. Medyo natatagalan na rin talaga ako sa process na yon kasi parang masusuka talaga yung patient mo. And guys, kailangan talaga mahaba yung pasensya mo sa mga ganitong procedure. So, ang ginawa ko, syempre nga, di ba, patient. Wala tayo nun. Ang ginawa ko nun is, all the time, lagi akong tumatawag nun sa St. Luke's. China-check ko talaga kung nasa listahan na ba ako, kung ako na ba, kung kasama na ba ako sa magpapa-appoint sa kanila. I mean, kasama na ako sa listahan na pupunta doon. And na naka-receive ako na, yes, I have to go to St. Luke's, na time ko na pumunta doon. I cannot remember lang kung anong araw ako pumunta doon, pero ito yung naging procedure guide. So, yun na nga, nalaglag yung cellphone ko. Okay, so mabalik tayo sa usapan. So, si St. Luke's nagkaroon ng mag-i-email yan sa inyo kung kailan kayo kailangan pumunta doon. So, you don't really have to worry kung ano yung mga dapat na gagawin kasi they also going to email you kung ano yung mga instructions. Sa lagay ko kasi, since hindi nga ako makapag-antay, hindi ako makapag-antay kung ano yung dapat na gagawin, tumawag ako sa kanila. So, mayroon naman silang contact number sa Google, search nyo na lang. Minessage ko sila kung kailan ako pupunta and what are the things na kailangan kong gawin. Pag pumunta kayo dun guys, ang mangyayari is magkakaroon kayo ng sputum test. Kasi gano'n naman palagi. Kapag may nakita sa x-ray ninyo na suspicious, kahit ano pa yan, kahit sa tingin nyo wala, basta nakita ni immigration and basta si immigration nagsabi na kailangan mo ng further examination, wala tayong magagawa. Kailangan talaga mag-proceed tayo sa another exam. And guys, huwag kayong mag-alala kasi
wala naman tong bayad. Talagang nasa email na hindi kasama yung money doon. Kumbaga parang sagot talaga siya ni immigration. So ayun na nga. Pagpunta mo doon, since sputum test ka, diba? Make sure lang na pwede kang mag-toothbrush, I think, pero hindi ka pwedeng gumamit ng mga pang-gargle. Like mga Listerine, mga ganon. Tapos, make sure din na wala kang kain. It will take for 3 sputum test. Sa lagay ko, since nag-work ako nun, mahirap mag-sputum test kasi lalo na kapag wala kang mailabas na wala kang maiubo, ganon. So ako, ang ginawa ko, since morning kasi ako noon, nagpa-schedule na lang ako ng 3 araw. Ayun. So every bottle kailangan punuin mo siya. Yun naman, iba ata puno yun eh. Parang you have to fill it hanggang 10 ml. So, ang result ko nun is, ayun na nga, na-detect na mayroon. So, bago tayo maging judgmental, kasi, di ba, meron talaga tayong mga thoughts, mga thinking na kapag ka merong TB is nakakatakot na. Yeah, nakakatakot naman talaga siya, guys. Pero kasi ngayon, curable na siya. And, I don't know kung bakit ako naditikan ng ganon. Kasi wala naman akong nai-experience na kahit anong symptoms. Dito kasi since sa Philippines kasi tropical, talagang, I don't know lang pero I think, dun sa explanation kasi ng nurse sa amin, bakit ba nagkakaroon ng ganon? Minsan kasi hindi tayo aware na meron tayong ganon. And most of the time, kapag ka nahawa ka ng TB, kapag ka hindi kaya ng immune system mo yung virus na yun, talagang mai-experience mo yung symptoms niya. Unang-una, yung ubo mo hindi gumagaling ng 1 week or 2 weeks. Tapos, palagi kang pagod. Tapos, nag-weight loss ka. Tapos, parang palaging mahirap ang paghinga mo. So, yun yung mga symptoms talaga kapag meron kang TB. Kaya lang meron tayong tinatawag na latent and non-latent. Yun yung mga sinasabing wala kang nararamdaman na symptoms, okay ka naman. So, in my situation, ganun siya. Ang nangyari is, you have a virus in your bacteria. Meron kang bacteria sa loob mo, but since you are able to contain it, nandun lang siya sa isang part na hindi siya nag-i-spread. So, maganda naman na nagiging aware ka sa mga ganong bagay. Kasi, mas okay nga naman na before ka umalis, magagamot ka, di ba? Pero sobrang nakaka-stress lang din talaga yun. So, yun yung ginawa ko. So, kahit mahirap talagang tanggapin, guys, kasi meron akong sobrang dami talaga namin doon. Sobrang dami. Alam mo yun yung, hindi mo talaga iisipin na meron siya nun. Like me, parang hindi mo talaga iisipin na healthy naman to. Ang ganda naman ng katawan niya, ang ganda naman ng body build niya. Pero, look, meron din siyang ganun. Sobrang higpit talaga ni Canada Immigration na meron akong mga actually nakakasalamuha doon na hindi lang Canada ha, kasi iba-iba talaga yung mga client nila doon sa St. Luke's. Merong mga pupunta ng Boston, merong USA, may Australia, may New Zealand, and ang dami talagang nahaharang just because of the medical result nila. So, meron akong nakilala doon, shoutout sa'yo if ever na mapanood mo to. Meron siyang, sa pagkakaalam ko, yung result niya ay negative, pero kinailangan niya pa rin maggamot ng 6 months kasi nga may nakita sa x-ray niya. So,
before kayo mag-take ng medication, meron yan, nga pala, hindi ko pala nasabi sa inyo na on the first day na mag-take kayo ng sputum test, every time na nag-take kayo ng sputum test, kailangan talaga maaga kayo. Kasi sa sobrang dami nang nagpapatake ng sputum test doon, kahit na maaga ka, ang dami pa rin talagang nauuna. And kung mayroon kang trabaho, mayroon kang hinahabol na next appointment after that, kailangan mo talagang agahan. As in maaga, 1:00, 2:00, ganun. Kasi ako talaga dumating ako doon siguro mag-aalas 3, pero sobrang dami na nang nakapila. And iba-iba yun. Kasi merong senior, merong mga kagaya namin. So, ayun na nga, since kapag nagkaroon ka na ng evaluation about doon, kakausapin ka na ng doktor sa result mo, and they're gonna tell you na kailangan mo talagang mag-undergo sa 6 months ng TB treatment. Mahirap man siyang tanggapin, guys, I know, kasi meron doong mga client na like sa US, meron silang yung nakapagpa-appoint na sila ng interview. Pero kailangan nilang i-cancel yon kasi nga naharang sila ng treatment, kailangan nilang tapusin yon. And hindi tayo makakalagpas talaga sa immigration hanggat hindi mo tinatapos yung treatment na yan. As long as I know, ganun talaga. As far as I know, ganun talaga yung proseso nun. And then the doctor will going to talk to you about it. And then bago ka mag-take ng medication, they're gonna test you kung ano yung mga gamot na magiging okay para sa'yo, yung mga walang allergies. So kapag naging okay yun, on the same day din ata yun eh. Kasi evaluation yung nangyari sa akin. After the 3-day test of sputum, lumabas na yung result, and then kinausap ako ng doctors na kailangan ko mag-TB treatment. And then, on the same day din, nagkaroon din ako ng medical test. Kasama din yun, just to make sure na wala kang allergy sa gamot. So, kung naging okay ka naman sa gamot, and that on the same day, pwede ka na rin mag-take ng gamot, ng medicine. And then, for the first 2 or 3 days ata, kailangan mong mag-stay sa hospital for at least 1 hour just to make sure na wala kang magiging reaction dun sa ininom mong gamot. So, una, kapag 1 or 2 months, yung gamot na iinumin mo ay sobrang laki talaga. Talagang gano'n, 4. Kailangan mo talaga siyang inumin. And then, kapag okay ka na, few months, mga 3 months, pwede ka na rin magpalit ng gamot. They're gonna let you change your gamot kung wala namang problema. Para lang to sa mga kagaya ko na wala naman naging problema dun sa gamot na ininom. So, continuous lang yan. Since dito ako sa Canada, yung mga kagaya ko na naharang ng medical, pag holiday, walang pasok. Pag Saturday and Sunday, wala din pasok. I don't know why, kung bakit. Pero, gano'n naman kasi yung treatment nila. So, ganun. Wala naman tayong complaint doon. Although, mahirap nga lang kapag sobrang daming holiday. Of course, you have to still finish. Kung 6 months, kailangan mo talagang tapusin yung gamot. Imagine, nag-start ako maggamot noon November. Natapos na ako mga May na. Magma-May na. And talagang tsinaga lang. Guys, I know na mahirap din talaga yung pagdadaanan mo kapag naharang ka sa medical. Pero, ano lang talaga, courage lang, natapusin yun kasi para sa'yo naman yun eh. And dadating ka talaga sa point na mai-stress ka, na madidepress ka. May times pa nga na may kwento ko lang, na syempre, I am working in a restaurant. Syempre, protocol yun na kailangan healthy yung mga pumapasok sa restaurant, diba? So, hindi ko naman to sinikret sa company. Sinigurado ko din naman na alam nila. Then, binigyan nila ako ng, nagpa-second opinion ako. And,
dun sa second opinion ko, wala naman talaga. Sobrang higpit lang din talaga ni Canada Immigration. Na ultimo, that lang, na basta may nakita lang sila na that yan sa x-ray mo, mag-undergo ka talaga. Ganun talaga. And the only thing na para maging okay tayo is ma-accept yun. So ayun, nagpa-second opinion ako dyan sa BRP along EDSA. Sabi nila wala naman, but still nga, yung masusundin talaga. Kahit kasi meron akong kakilala din na nagpa-second opinion din siya and sinabi din niya sa St. Luke's na okay naman yung result niya. Guys, hindi pa rin yan tatanggapin. So, wag na po tayong gumastos. Kasi, the only credited ng Canada or nung sinend sa'yo na email is kung ano lang, kung saan ka lang in-endorse. So, wag na tayong gumastos pa ng another money para mapatunayan lang na wala yun. Kasi, wala din eh. Hindi rin nila yung i-accept, hindi rin nila yung i-acknowledge. Kasi talagang, kung ano yung result mo, kung kanino nila yung ipinasa, kailangan kung saan ka in-endorse, kung sino yung in-endorse nila, yun din yung magsisend sa kanila ng final result mo na pwede ka na. Pwede ka nang makaalis and pwede nang mag-proceed sa next step yung exam mo. I mean, yung process, yung papers mo. So, anong nangyari nun is struggle pa kasi actually 1 month ako nang walang trabaho nun. So, ang ginawa ko, talagang ma-advise ko lang is although mahirap siya para sa mga makakapanood nito, just make yourself healthy. Kumain ka ng gulay, kumain ka ng fruits, magpa-araw ka, tumakbo ka, mag-jogging ka, mag-exercise ka. Yun lang kasi yung magagawa natin eh. And para ma-release din natin yung mga depression natin, anxiety natin. Kasi hindi siya biro. Sobrang paalis ka na pero mahaharang ka ng dahil lang doon and hindi mo alam kung bakit and why bakit ka nagkaroon ng ganon. So mahirap yun, guys. Pero mayroon silang papers na binibigay, diba? So every time na pumapasok ka sa St. Luke's, meron nga pala silang schedule doon. Mamimili ka. Depende naman sa iyo kung anong oras ka iinom ng gamot. Pwedeng 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m. So, sa lagay ko, since meron akong pasok and morning shift din ako, pinili ko yung 6 to 6:30. Maaga naman sila magpainom. May mga times lang na nalilate. Shout out sa nurse na laging nalilate. Pero hindi naman. Nung last part na, naging okay naman na. And then, alam mo yung feeling na sobrang tagal mong uminom ng gamot. Araw-araw yun, guys. Talagang ginagawa ko, nag-aangkas na lang ako, nagjo-joyride na lang ako para makahabol ako sa work ko. And thankfully naman, thankful talaga ako sa mga nakatrabaho ko dahil supportive naman sila. Wala naman silang nasasabing iba. And thankful lang din ako kasi naging maganda rin yung workplace ko dyan sa Philippines. So, hindi naging mahirap para sa akin yung process na yan, ng 6 months na yan, ng pabalik-balik sa ospital, literal. And, maswerte pa nga siguro ako kasi yung iba dito, galing pa talaga sila ng provinces. Galing pa sila ng malalayo. And, they really have to rent houses, apartment na malapit dyan sa ospital para lang mag-take ng gamot. Meron akong nakakilala, mga taga Ilocos pa, mga Bulacan, ganun, Pampanga, and araw-araw silang bumabiyahe just to take the medicine. Kung, baka mayroong man magtanong sa inyo dyan na, hindi ba ako pwedeng, after nang malaman yung result ko sa St. Luke's, hindi ba ako pwedeng maghanap ng parang private doctor na magbibigay sa akin ng gamot para hindi na ako pumupunta at lumuluwas ng Maynila. Actually, guys, pwede naman siya. Sabi ng nurse, pwede naman siya. It's just that every 2 months ata, basta mayroong schedule na kailangan mo pa rin pumunta
sa St. Luke's just to make sure na nagko-comply ka doon sa pag-inom ng gamot. And ako, personally, ang advice ko, although mahirap talaga to, pero personally, ang advice ko, mag-stick na lang kayo sa St. Luke's. Kasi, kapag naghanap ka pa ng private doctor para makainom ng gamot, ang dami pa nilang hihingiin. May mga certificate pa yan, pupunta ka din naman sa ospital. So, why not just doon ka na lang sa St. Luke's talaga? Sa akin lang ha, opinion ko lang naman. Kasi, kapag sa St. Luke's ka uminom ng gamot, yung process mo continue talaga. And talagang makakasigurado ka na wala nang problema. After mo mag-inom ng gamot, wala nang problema. Ayun na nga. So, parang sobrang saya lang. After 6 months ng pag-inom ng gamot, sobrang saya ko lang kasi talagang it pays off naman. Nga pala guys, meron silang binibigay na card. Every time na umiinom ka ng gamot, pipirmahan nila yon. Parang proof na nagbabiometric kasi dun eh. I-check ng temperature and then magbabiometric ka and then pipirmahan nyo ng kung sino mang nurse ang nagpainom sa inyo. So after that, sobrang happy naman and sobrang fulfilling na natapos ko yung 6 months. So, para sa mga siguro merong mga makakapanood, kung may makapanood man na pa-start pa lang ngayon ng pag-inom ng gamot, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang advice ko lang is continue mo lang yan. Kung kami nga natapos why not? Bakit ikaw hindi, di ba? So, lang talaga, patient lang and tiwala lang talaga kasi si God naman merong mga purpose kung bakit tayo nag-undergo sa mga ganon. So, have faith lang na matatapos din yan. Oo, matagal ang pag-aantay, but it's gonna be worth it naman, okay? So, yun lang. If you have question na na-miss out ko, you can comment naman and ita-try kong sagutin. May time pa akong maggawa ng video. Sorry kung hindi perfect tong naging video ko right now kasi hindi naman talaga ako sanay na gumawa ng vlog. Siguro ito lang talaga yung pinaka gustong-gusto kong i-share sa inyo. Kasi this is one of the most challenging talaga na experience ko sa pag-process ng papers ko dito sa Canada. So, I hope everybody's well. So, see you na lang sa susunod na video. Comment lang kayo kung meron kayong mga question. I'm not a professional consultant. Just to make sure na baka sabihin ninyo professional tayo na nagbibigay ng mga advices. I just wanna share my story to you guys. So, yun lang. Have a nice day guys. Bye-bye.